Hello guys, at ngayon ay proceed na tayo sa may second video. At kung na-miss mo yung first video, pwede nyo balikan, ano? So punta lang kayo sa may mga videos natin, tapos makikita nyo ron. Ayan, first video para sa araw na to, Sunday, ano? Then yung Saturday upload natin, meron din, 4 yan, ano? 4. So pwede nyo ring i-check. Let's start with AC. Okay, Ayala. For Ayala, guys, still no breakout pa din to na mako-consider. It's very obvious based sa kanyang chart dito sa big picture, guys. Ayun, no? Ayun, no? Since 2018, pa downtrend. Lower highs. Yan. Pero ngayon, the good thing is medyo bouncy siya, no? Kaya ito yun, no? Medyo bouncy. Diba? Patalbog-talbog lang. Pero dito medyo sumasang-ayon, guys. Okay, pababa. So sana lang mag-hold talaga rito, no? Ngayon, sa may support natin, 595. Ayan. So, malapit sa 590, no? Ayan, sa may gitna ng green box. So, hanggat walang breakout dito, of course, pwede pa rin tumalaglag as low as so 510 or maybe dito, no? Okay. So, sa gawi rito, guys, sa 420s. Ayan, pero for now, since ito yung pinakamalapit na support, kaya dito tayo mag-focus. Ayan. So, hanggat walang breakout po, ano to, magiging bearish, ano? AC, guys. Ayan. Next, BDO. Na isama na ba natin to? Wait lang, ano? I-check lang natin. Hindi naman. Ayan. So, proceed na tayo dito, guys. Okay. So, for BDO, of course, retest to. So, saan nag-retest, guys? Ayan yung last update natin dito, pwede mag-retest. Okay, trend line to, guys. And once na mag-breakout yung price dito, ababa, no? Okay, sa trend line na to, magiging bullish, guys. Ayan, kasi since noong 2009, okay, naging trend line to. And kung titingnan natin, okay, pataas lang siya ng pataas yung price. Okay, ayan, no? Pull back, tapos push ulit, sideways, push. Okay, sell off. Okay, bounce. Sell off ulit. Then, medyo naka-recover. So, this time kasi, nag-flip, ano? Hindi na naka-recover dito. Ayan, pero, patuloy pa rin. So, yun nga lang, medyo tumagal yung recovery dito since nung pandemic. Diba? Ayan. Pero sa tingin ko, kung hindi nagka-COVID, dire-diretso lang yung pataas na ganyan. Mas mabilis yung progress. Ayan. So, ngayon, going back, kung titignan natin, mukhang solid na naman yung magiging performance ni BDO, no, sa mga susunod na taon. Kung siya ay talagang mag-i-stay dito, guys. Ayan. So, pwede mag-ganyan-ganyan yan, eh. Okay. So, tignan na lang natin, ano. Of course, ano to? Very interesting yung chart ni BDO, guys. Good siya for me. Ayan. Especially pagka talaga nag-stay na dun sa may taas ng trend line natin. Next, ICT. Check natin to. ICT looks toppish. Of course, wala pa rin, ano to, retest, ano. Yun lang medyo nakakatakot dito, guys. Medyo nag-alboroto siya. Okay, from here sa 260, 259, nag-rally as high as 420s, no? 60+% yun. So, ngayon, medyo, ano to, delikado because kung titingnan natin, yung mga support, medyo, ano, medyo tagilid, ano?
Hindi strong support, guys. Ayan, pero tignan na lang natin kung ano mangyari dito. So right now, ang pinakamalapit na support, I think dito pwede. So 397. Ayan, ayan yung close natin, nasa 400, no? If ever man na may trend line ulit dito na panibago, meron ba? Check natin. So siguro ito pwedeng trend line. Kaso medyo pilit. Ayan, so tingnan natin to. Ayan, so pwedeng trend line to, guys, no? Ayan. Tapos balik lang natin. So pwede tong trend line, guys. Okay, panibagong trend line. Let's see kung ano mangyayari, no? So we have 1, tas 2, 3, and 4. Sobrang tarik nung ano niya, trend line. Ayan, kaya medyo nakakatakot to, no? Ayan. Next, ICT, tapos RLC. Last 3. RLC naman, medyo same din to na iba, no? Matagal yung progress, guys, tapos lower highs. Then yung support flat. Ayan, no? Okay, triangle pattern, lower highs. Okay, tapos ngayon, medyo sideways naman na. Pero based dito sa pinapakita niya, mukhang babalik sa may support, no? Sa may 13.85. So 14 pababa yung support natin dito since nung pandemic. Ito yun, no, mga touches. Touches dito, mahilig sa tatlo, no? Tatluhan, no? 1, 2, 3. So ngayon dito, since okay, pababa tayo, ayan, pababa. Okay, so pwedeng bumalik dito, guys. Ayan, sa may 13.6. Sa 14 na yan, ano? Ayan, bearish. Bearish pa din. And kung papansinin natin, yung mga retest niya sa 200. So, yun, guys, yung nagiging reversal. Okay, pagka malapit na or almost nag-touch na, ayan, no? Reverse. No, diba? So, ngayon, tignan natin kung hanggang saan to. No? Next, AEV. Last 2. For AEV naman, wali, laglag, bearish. Same for AEV, guys, no? Still, andun pa rin sa may prior, support, since nung pandemic, ito yun, no? Ritas lang, guys. Okay, tas balik. It means hindi stable, guys, yung price for AEV, no? Or kung medyo sinama-sama pa to, pwede malaglag dito yan. As low as 26.6. Ayan, kasi wala naman na ditong pagbabasihan, diba? Wala na, ayan, no? So, siguro dito pwede. Sa may 31 na to, malapit. Ayan, pero base dito kasi tumalbog nung 2020. Tapos, boom! Nag V-shape recovery, guys. So, it means may something dito sa area na to. Okay. So, sa ngayon, tignan natin, Pero for me, bearish pa din yung itsura. Lower highs. So, dito pala, makikita mo ng bearish. Ayun, lower lows. And yung last, AP. Check natin AP. Okay, Aboitiz. So, dito naman, I think, maganda. Kung i-compare natin sa mga naglalag, Okay. So, magandang itsura to. Parang lang yung style niya. Ano na nga yun? Nasa last video natin yun,
Nakalimutan ko na. Ayan, pero ganito rin yung movement nun. Medyo matagal yung pagka-sideways niya, no? Check nga natin. GT Cap. Pickled. Di ko na matandaan kung ano yun eh. Pero palagi na po nating nako-cover yan. DMC, ayun, DMC. So, parang halos same lang din sila na structure. Pero yun kasi, pag ganito yung ano, itsura. Ganyan-ganyan, ano. Ayan. So, parang same lang din dito, ano. Halos. Ayan. Pero hindi naman identical. Okay, so going back dito, ang itsura niya mukha siyang inverse head and shoulder pattern. Okay, and yung neckline nandito yan sa 40. Okay, so in short, dapat makapanik, ano? Yung confirmation na to na magiging bullish pag nakapanik sa 40. Ayan. And yung closing natin 35. Nag-breakout, right? Wait lang. So, nag-pump. Okay, tas pullback. Of course, magre-retest dito yan sa may 34, 34.5. And good siya pagka nag-hold, ano? Kasi pwede tayong mag-retest sa resistance dito sa may 39 to 40 na to. Then, yun na. Okay. Pagka nag-breakout nga, napakaganda ng chart na to, guys. Pagka nag-breakout, no? Ayun, no? Whoops. Diba? So, medyo, ano nga lang to? Medyo mabagal. Pero, ano, may progress naman. Ayan, 56%. Yun nga lang, medyo, may katagalan to, no? From here, nung March to 2024, nasa 50%, 'di ba? Ayan. Pero tingnan natin, ano? Let's see, guys, baka biglang ano to mag-pump bigla. Pwede much better. Pero for now, since overbought siya, plus bearish crossover dito sa taas. Tingnan natin. Kung mag-hold dun sa may sinabi natin support, malapit sa 34.5. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.